Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa susunod na 6 na buwan? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang kung di man para sa inyo itong magiging reading di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung ano magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung ano mapipika po energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ngayon, magsimula na tayo. Puro baliktad, no? So, naisip ko, ano nangyari dito? At success cards to, baliktad sila pareho. Ito strength, baliktad eh. Diyos ko po. Ito weakness, Diyos ko, ano ba naman yan? Pero manipulation. Ano to? So, ano meron dito? Well, tingin ko may someone na narcissist dito. Pero kung narcissist yun, paano na siya naging narcissist? Ito. Na parang feeling defeated yung iba sa inyo kasi hindi naging successful yung connection dahil nga narcissistic yung tao. Person ng iba sa inyo o kakilala. Sino ba to? Kasi kahit tong strength card natin, bumaliktad siya eh. Kaya sabi dito, weakness. O low confidence. Pero mo like narcissist nga. So, sino ba itong na-encounter ng iba sa inyo? Na narcissist? Friend ba to? O ma-encounter pa lang? Friend ba to? Relative? Karelasyon? Katrabaho? Anong idea natin dito? Kuha ko ng 3. Para lang magka-idea tayo. Ano ba yan? Narcissist to. Saan yan? Probably last na talaga. Sabi ko sana ka-workmate eh, pero sa workplace, isa na lang. Di ano na to, karelasyon. Kasi nalito nga ako eh, kung workplace ba to. Kasi may pera tayo dito. Since naguluhan nga ako, eto may last na. So, ang narcissist ay lalaki. So, ang bida natin ay babae. Ang relasyon na to ay nag-live-in o magjowa lang sila. Hindi sila kasal. O baka kakilala nyo to. Kung dito tumama sa inyo, di kakilala nyo na nag-live-in. Probably hiwalay na sila. Nag-live-in o di sila kasal. Magjowa sila, walang anak. Yun yung description para may idea kayo kung tatama ba sa inyo to o sa kakilala nyo. Kasi nga, general reading to. Pwede rin sa idol nyo. Nagulat na lang kayo. Ganito yung nangyari sa buhay niya sa TV. Kwento niya doon. Pero sa case na to, ito yung narcissist. Lalaki niyang karelasyon. Probably ex na sila.
Pero tingin ko, may feelings pa tong lalaki, somehow, dun sa babae. Kasi tayo siya eh. Pero kung ganito, wala na siyang feelings. Tingin ko gusto niya pa yung babae. Gusto niyang bumalik sa kanya. Hiwalay na sila dito eh. Pero mo, baliktad to. Baliktad din to. Kasi ito, nagmukha na siyang struggle card. Kasi nga, walang strength eh. The weak yung foundation, connection. Although, yung confidence. Sa bagay, pag naka-encounter ka talaga ng ganitong tao, mala narcissist, masisira talaga din ang ulo mo. Dahil may sira yung ulo nila, mental problem kasi to. Pero hindi naman to diagnosis. More like, ina-embody nila o ina-embody nila yung ganong description. May pagka-narcissist. So, hanapin nyo lang sa internet na paano ba yun, anong description nun. Paano nyo makikilala, anong katangian nila. So, ganun eh. Kumbaga, lalo na siguro kung covert narcissist. O again, hindi tayo nagda-diagnose dito. Na-embody nga nila yung ganong ugali. Na masisira nga ang ulo ng iba sa inyo kasi hindi sila nagbabago. Wala ring gamot. Alam ko walang gamot. Pero who knows, baka may gamot na. Pero ang alam ko nga, wala pa. So, i-update nyo na lang sa internet. Tingnan nyo kung meron na. Alam ko wala pa eh. So, ano kayang ginawa nitong taong to sa iba sa inyo? Kasi more like, nasira yung confidence. Oh. Kasi ano to eh, may pagkasinungaling. Tapos ano, masisira din yung tiwala nyo sa sarili nyo. Kasi may pagka-woman hater. Yan eh. Usually kasi lalaki yung may ganito. Pero meron din babae. Pero madalas sa lalaki. May pagka-woman hater sila, ganun. Secretly, ganun. Ganun sila. May pagka-bully. Akala nung partner niya, mahal na mahal siya. Lahat pala nang yun ay fake. Ano nangyari dito? Anyways, anong mensahe ng lalaki dun sa babae? Tingnan natin dito. So again, ang babae yung victim dito. Bida. At yung partner niya medyo may pagka-abusive. Mentally. Emotionally. Pero hindi physically. More like mentally at emotionally lang. Ganun. Pero abuse pa rin yun. Verbally, pwede rin. Pero hindi physically. So, anong mensahe ng lalaki dun sa babae? I know what I'm doing. I play dumb to keep you confused. O, diba? Alam niya raw kung anong ginagawa niya. Talagang may sira lang talaga ang ulo niya. At wala kasing empathy yung mga yun eh. Sabagay, hindi nga tayo nagda-diagnose. Pero in-embody nga nila yung ganun pag-uugali. Wala silang paki kung masaktan. Mas gusto nga nila yun. Nakikita nilang nasasaktan yung partner nila. Parang doon sila humuhugot ng happiness. The more na ayaw mo,
the more na gusto nila. Pag gusto mo, ayaw nila. Ganun. Diba? Saklap. Wala nang ibang gamot dyan kundi iwan. Kapag ganyan yung partner. Kasi masisira nga ang ulo ng iba sa inyo kapag pinush pa. Kaya tama lang na naghiwalay yung mga tao dito. Kasi nga walang cure. Therapy lang yata yan. Ang pwede sa kanila. Parang counseling. Anyways, hindi ako sure. Pero parang gano'n. Anyways, ang sabi dito, nasabi ko na yan. This situation has become very difficult for me to manage mentally. It is draining me. Kasi ang dating kasi, di ba, yung lalaki dito, gusto niyang bumalik yung babae. Ayaw na ng babae. Kaya naiinis siya dito, Kasi hindi tumatalab yung tactic niya ng manipulation. Diyan napapasok yung hoover Pag hoover, gusto niya bumalik yung partner niya. Kaya lang di tumatalab yung tactic niya. At naiinis na siya dito, nade-drain na yung energy niya. Wala na siyang maisip na paraan para bumalik yung person niya. Kaya nahihirapan na siya. Ito. You have become too difficult for me to handle. That's a big turn off. Ayun. Kasi nga, hindi na nga tumatalab yung tactic ng lalaking to dun sa babae. Hindi na niya mabilog yung utak noon. Natatauhan na siguro. Kaya nga sila hiwalay na ngayon. Natauhan na in a way na na-realize ng babae na siya lang yung give ng give. Tapos yung lalaki yung may pagka-user na take lang ng take. Walang give. So may pagka-selfish. So ngayon, dahil nga nahihirapan na siya dito, di ba? Difficult, me to manage mentally. Nahihirapan na siyang i-manipulate yung babae na turn off na tuloy siya. Kasi nga, feeling niya, nagsasayang siya ng panahon. Kaya, nahihirapan na rin siyang i-handle ang sitwasyon. At somehow, naisip na rin niyang sumuko. Nato-turn off na siya dahil alam niya sa sarili niya wala nang pag-asa. Although gusto niya pang bumalik. Kaya lang ayaw na nga ng babae. Gusto niya pa yung babae pero ayaw na sa kanya. Ngayon, ito yung clue natin. Pwedeng tumama sa inyo to o dun sa tayo na, zodiac sign. So, pwedeng tumama sa inyo to. Sa person nyo pala. Pwedeng tumama sa person nyo tong clue o sa kakilala nyo. Okay? Kasi may cross-watcher di ba? So, ito yung partner. Partner ng Leo. So, partner muna bago kakilala kung di tumama sa inyo. So, partner, Gemini, Aries, Scorpio, Gemini ulit. Kung kakilala, sabi natin di tumama sa inyo, di sa kakilala o idol. Aquarius, Cancer, Aries, possible itsura. So, ulitin ko, pwedeng tumama sa inyo to. Itong clue sa person nyo o sa kakilala. 4. Apat dito. Mahilig sa black na damit, may peklat, noticeable na peklat o malaki siguro. Brown ang buhok, brunette Ito, medium skin tone. So, sakto lang yung kulay ng balat. Hindi maputi, hindi rin maitim. Basta ganyan. Ngayon, punta tayo dito. Kung masasabi nito. King of Cups na naman,
So, iniisip ko magkarugtong ba to? Kasi usually hindi nagdurugtong eh. Yung kwento. So, sasabihin ko kung nagdugtong. Pero, ngulit nga yung King of Cups. Mukhang nagdugtong sila oh. Ito na yung gagawin ng lalaki, future action niya. So, ito yung lalaki, no? Feeling rejected kasi siya dito eh. Before tarot to, so ibig sabihin, bago pa i-alok ng yung cup na inom na niya, inalok na pala siya agad. Bago pa dun sa Rider-Waite Smith na isa lang yung cup. Tapos nandito yung tatlo, di ba? So, ang dating sa akin, kasi alam ko rejection to ano eh. O feeling uninterested. So, ang dating sa akin, na-turn off siya, di ba? Sabi dito sa card na to. Dahil feeling rejected siya. So, focus na lang niya ang sarili niya sa trabaho at mag-move on na lang. Kung sabihin natin na ginawa niya na lahat ng tactic ng manipulation, tayo pa rin talaga ng partner. Ay bumalik. Wala siya ibang choice kundi mag-move on. Ganun ang dating. Kung ayaw niya, mag-move on na ako. Ganun. Ito mo, pasulong na siya pa ganun. Focus na lang siya sa trabaho niya. O baka mag-inom. Who knows? Kasi cups to eh. Mag-inom na lang. Sabagay mga narcissistic people ay mahilig mag-inom. Yun ang alam ko, pero ewan ko rin kung tama ba. Alcoholic. Anyways, ito na tayo sa susunod. Pero probably, di na talaga babalik. Kasi nag-move on na siya dito. Di na babalik yung babae. Eh, magde-decide na yung lalaki, mag-move on na lang. Kung maghanap ng ibang target. Ayan. Ito walang silbi kasi wala namang negative card. Ito positive naman to. Ay, ito na negative. Kaya lang, magkakasilbi lang to kung may clouds. Walang clouds eh. Tatama ang hula ng iba sa inyo. Haka-haka about success. Lalo na sa business, career, money. So, probably magkaka-work yung iba sa inyo kung mag-a-apply o yung kakilala nyo, baka, yun nga, sa kanila tumama to. Kung di applicable sa inyo. So, again, business, career. Doon may success eh. So, new job o magandang sales. O empleyado, sabihin natin nasa sales department, di kukota siya. Ay, wala tong silbi. Yes o no lang yan. Ay, ito maganda ulit oh. Saan natin ang masayang buhay? Lalo na sa topic ng business. Business naman oh, career. Oo, kasama na rin love, ayun. Business and love. So, yun, parang mulit lang. Pero this time, kasama na pati love.
May good fortune sa business, career, money, di ba? Pero ngayon, kasama na love. Ano to? Masaya. Bigyan ng popularity yung iba sa inyo o attention. Parang ma-recognize sila sa trabaho o sa ginagawa nila. Ipapraise sila ng nasa paligid niya. Mga tao sa paligid. So may someone na gano'n. Whether tumama to sa inyo o sa someone na malapit sa inyo, more like magsi-celebrate, ma-recognize sa work, sa talent, skill. Basta magiging masaya in general. At ang huli, parang puro masaya-saya naman yung, buti na lang, no? Kaysa negative. Ang ganda ng mga lumabas Paulit-ulit na nga lang Ay! Naku, ito na lang. Hindi tayo medyo may problema, pero wait lang. Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin negative to. Pero may chance ng misfortune sa topic ng pera. Baka manakawan, beware. O mawalan ng gamit. Pero kung mawalan ng gamit, mababalik pa yan. O kung misplace, mahanap pa rin. Pero kung mawalan ng pera, maliit na halaga lang. Di naman yung libo. Mga 10 piso. Ganyan. Nahulog. Butas pala bulsa. Ganyan. Malaki na 100 nahulog. Ewan ko paano nangyari. Kung nadukutan. O nagkamali ng bayad. Akala yung ang buong akala nila, ang binayaran nila ay 50. Ang naibigay pala nila ay 100. Mga ganun eksena. Ngayon, basahin ko na lang tong part na to. Dagdag info. Wow, ito yung celebrate Yung celebration. Celebrate the little things in everyday life. Pero this time, whether may celebration o wala, siguro celebrate na buhay. Di ba? Araw-araw, buhay pa rin. Maging masaya. Ano to? Listen to the messages of your dreams. When in doubt, ask for guidance. Ito, dare to dream. Express your creativity in a way that is fun. It's okay to do that thing you've been wanting to do. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.